nagrema po sa puso ko yung sinabi po ng ating worship leader. Isa lang ang hinahanap ng Diyos sa ating mga buhay, ang malinis na puso. May mga sa katabing malinis na puso. Amen. Malinis po ba ang ating puso ngayong umaga ito? Amen. Sabi niya, di ba sabi sa Bible, walang matuwid sa harapan ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 10, verse 12, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin po, tayo po habang nabubuhay sa mundo nito, tayo po ay nasa mundo ng kasalanan. Pero, tayo po ay mapalad sapagkat tayo po tinubos si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Nabigyan tayo ng pagkakataong mabuhay na malinis sa kanyang harapan sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga na isang psalmist sa Bible, sa Book of Psalms, sabi ni David, Panginoon, paano ko mapapanatili na ang aking puso? No, paano ako lalakad ng banal sa iyong harapan? At sabi ko doon sa verse na yun ay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen? Sa labas po, pag tayo po ay nasa atin ang kanyang-kanyang tirahan, hindi po salita ng Diyos ang ating naririnig. Iba-iba pong mga tinig ang ating naririnig. Andiyan ang tinig ng kapitbahay mo na walang sinabi araw-araw, kundi tutod kutsinta. Andiyan ang mga salita ng kapitbahay ng chismis dito, chismis doon. Diba? Andun yung mga maging sa atin mismo nagagaling. Words of discouragement. Puro hopelessness. No? Kung titignan po natin, marami na nagsasabi, ano ba namang buhay ito? No, walang kawenta-wenta. No? So, sa mundo pong ito, wala pong salita na magbibigay sa atin ng assurance para matanggap po natin ang kapayapaan, matanggap po natin ang encouragement, walang iba kundi po ang salita ng Diyos. Kaya mapalad po tayo kung inuna po natin ngayon ang pagsamba, inuna natin na makinig na salita ng Diyos sapagkat ang pangako ng Diyos sa Matthew chapter 6 verse 3, if you seek first the kingdom of God, kung uunahin daw po natin ang tayo ay pagharian ng Diyos, ano man daw po ang ating pangangailangan ay ipagkakaloob ng Panginoon. Sino bang may kailangan sa ating Diyos? Tatlo lang. Lahat tayo may kailangan sa Kanya. Amen? Ano ba ang ating kailangan? Name it. Meron ang Diyos noon. Pero ang kailangan lamang po ay lumapit po tayo sa Kanya. Gaya ng ating inawit kanina, Lord, I offer my life. Kapag hindi pa po natin isinusuko ang ating buhay sa Panginoon, kung hindi pa po natin pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, nagdesisyon, tayo po ay sumunod sa Panginoon, hindi po natin mararanasan ang heaven. Amen? Sabi nila, punta tayo doon, heaven doon, sa disco. Punta tayo dito, maraming pera, heaven doon. No? So, maraming inaalam ang salibutan na heaven. Pero sabi ng Bible, lahat ng bagay sa mundo ito are temporal. Temporary. Temporary lamang po lahat ng bagay sa mundo nito. Amen. So in this life, there are two things that nurture us. Sa atin daw po mga boy, meron daw po dalawang bagay lang na nag-nurture sa tao. Ito yung bread of life. So tayo po ay nasa tema ng month of June. Nakikinig na ko lang ako gising ka. Nakikinig talaga kayo. So, we are in the month of June. So, nakikinig naman pala. Alasar, Lasom. So, we are in the month of June na ang ating tema po ay the bread of life. Sino ba yung bread of life? Si Jesus, amen? At ang aking pong topic is bread that gives life. A bread that gives life. Amen. So, meron daw pong dalawang bagay na nag-nurture sa tao. Number one is the bread of life, which Jesus offered. Meron, and yung number two is the bread of life. Sabihin nyo nga po, bread of life. Bread of life. Bread of life. Ano po yung life? Life po, ibig sabihin kasinungalingan. So, yan. Marami pong tao ngayon nabubuhay sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya bakit maraming tao napapahamak? Maraming tao ang walang direksyon ng buhay. Bakit maraming
pa rin sila masaya, kagaya po ni Marilyn Monroe, kung kilala po yun ng mga mas may edad na po dito. Si Marilyn Monroe ay natagpuan patay sa kanyang higaan. Nakahiga siya sa kanyang kwarta. At nag-iba siya ng note, hindi ako masaya. Bakit po ganon? Amen? Dahil sa mundo po ito, wala po talagang tunay na kasiyahan. Wala po talagang tunay na makapagsasatisfy sa longing ng tao. Kahit nga mag-boyfriend kayo, Lord, sagutin lang ako nito. Ano tawag doon? Kompleto na ako. Pero nung naging sila, Lord, sana, hindi ko na lang siya niligawan. No? O kahit sa pag-asawa ganon, akala ko pag napangasawa ko to, buo na ang buhay ko. Pero nung napangasawa, sisisi ako pag sinagot ko to. Pwede bang soli sa nanay? Diba? So, ibig sabihin ko, ang tao ko, mahina, mayroon siyang kailangan. At hindi ang kapwa-tao niya makapagpupuno ng lahat ng kanyang pangangailangan, kundi ang Diyos. Amen? Sabi ko nga, kung ang kasagutan sa aking kalungkutan, sa aking pagiging single, ay nag-boyfriend na lang ako kung sino-sino dyan. Pero alam ko kasi na ang Diyos, He has a plan. Amen? Sabi mo kasi katabi mo, God has a plan for you. Amen? May plano po ang Diyos sa atin. Sino ba dito naisip na niya, bakit nga ba ako pinanganak? Bakit ba ganito ang buhay ko? Bakit ba ito ang pinagdadaanan ko? Kapatid, gusto kong malaman mo na hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. Ang plano ng Diyos sa iyo yung sinabi sa Jeremiah 29:11, my plan for you is not to harm you, but to give you hope and future. Bakit sinabi ng Lord na not to harm you? Hanggang ang isang tao wala sa Panginoon, patuloy po siyang masasaktan. Amen? Hindi nga lang wala kang pera eh. Sakit sa ulo. Diba? Sa hagis ng sipahin mo yung ano. Minit ang ulo pag walang pera. Sasaktan ka kasi dahil hindi ka makakilos, wala kang pera. No, not to harm you, but to give you hope. Ang tao po sa mundong ito, walang pag-asa. Amen? Madalas nadidismaya. Amen? But to give you hope and a future. Mayroon pong future na inihahanda ang Diyos sa atin. Pero paano ba natin makikita yung future na yon kung hindi natin kilala ang Diyos na pinagbumulan ng ating future? Kailangan po natin makilala ang Panginoon. He is the bread of life. Amen? So, dalawang bagay po na nag-nurture sa atin sa mundo ito is the bread of life na ino-offer ni Jesus and the bread of life na sa mundo po ito na kung saan doon po tayo tinitempt ng kaaway. This is Satan's menu or delicacy. So this bread of life ingredients as food of the worldly soul. Ang ingredients daw po ng bread ng sanlibutan ito na kinakain ng mga wala pa sa Panginoon na tao. Hindi nila alam eh. Dahil akala nila, dito ka sumandal, ano ka na, matatag ka na. Sabi ng isang bangko dati, dito ka sumandal. PNB yata yun. No? Sa mga, yan, kung may credit card ka daw, hindi ka na magkukulang, pero nababaon ka sa utang. So marami pong kasinungalingan ng kaaway. So ano ba yung mga ingredients ng pagkain na sanlibutan ito? Deceitful. No? Number 1 is deceitful, Proverbs 23 verse 2 to 3. Then, like ashes, na ikumpara daw po sa alikabok. Yung ingredients ng pagkain na sanlibutan. Then, makikita natin sa Isaiah 44 verse 20. Sige po, basahin po natin yung mga supporting verse na yun. Isaiah 44 verse 20. He feeds on ashes, and the deluded heart misleads him. He cannot save himself or say, is not this thing in my right hand a lie? So sabi gano'n, ang mga unbeliever daw kung hindi pa nakilala sa Panginoon, yung kanila mong ginagawa ay nauuwi lang sa alikabok. Diba? Gigising ka, kakain, malako, na problema ka, tulog. Kinabukasan yun pa rin. Araw-araw yun. Diba? Na minsan, nasasabi mo, wala na bang iba?
I want change. Gusto ko lang something new. Pero pag-isip ko yun pa rin. Bakit? Sabi ni Jesus, kung wala ka sa akin, wala kang magagawa. John chapter 15. Apart from God, you can do nothing. Ano bang magagawa natin? Kung tayo mismo alam natin na hanggang dito lang tayo. Tama po ba? Nung kabataan ko po, ako pinasa age of 14 to 18, feeling ko lahat ng bagay magagawa ko. So, feeling ko lakas-lakas ko. Feeling ko hindi ako magkakasakit. Yung sinasabi nila na tigilan mo yung ginagawa mo yan, pagdating ng panang aanihin ang katawan mo yan, abuso mo sa katawan. Then noon, mahilig ko ako magpuyat. Mahilig ako maligo pag pagod. Yan, sabi ng nanay ko, pag meron ka, huwag kang maliligo. Eh, naliligo ako kasi kailangan pumapasok eh. So, pag edad ko po ng 30, yun na, nararamdaman ko na nga yung effect. Sabi nga, sisingilin ka ng katawan mo sa mga pag-aabusong ginawa mo. So, dapat po tayo po ay maging maingat sa ating mga sarili. So, sabi doon sa ating binasa, na nauuwi lang daw po sa wala. Nauuwi sa alikabok ang ating mga ginagawa. Amen? So, ang unsatisfying sa po sa mga ingredients ng pagkain sa sanlibutan ito. Unsatisfying, Isaiah 55 verse 2. Okay, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Isaiah 55 verse 2. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fear. Bakit daw po natin inaaksaya ang ating lakas, ang ating pera, sa hindi naman talaga pagkain? Nalala ko po, meron ako isang kakilala. Sabi ko, bago cellphone mo. Oo nga, bibili ako ulit ng bago. Sabi ko, may cellphone ka na. Gusto mo mag-ipon kasi para pagka nangailangan ako, may pangsangla ako. Sabi ko, mali naman ata yun, kapatid. Sabi ko sa kanya. Hindi tama na nag-e-spend ka ng pera sa ganyang bagay, tapos binili mo ng ilang libo, tapos isasangla mo 500. Sabi ko, bakit hindi mo na itabi mo na lang yung pera mo at i-spend mo sa mas mahalagang bagay? Amen? Minsan po nakakakita tayo ng mga material na bagay na hindi naman iyon yung talagang dapat pinag-aaksahan natin ang panahon. Sa gabi, ang daming teleserye. No? Alam mo, meron kang lakad bukas. Pero, bahala na. Kasi nga mga Pilipino, bahala na system. Bahala na bukas. Huwag lang siya noon. Kung gumawa na siya ng paraan para meron siyang magamit bukas na pera sa kanyang lalakarin, eh, may nangyari. Hindi, nanood hanggang alas 10. Ganda istorya. Kabalikan na sila. Na mga ganong sabihin. So, bakit daw natin i-spend ang ating panahon sa mga bagay na hindi naman iyon ang kailangan natin? Bakit i-spend natin ang ating panahon sa mga mall? Inuubos natin ang oras na dapat, di ba marami tayong nagagawa sa ating pamilya? Meron po kami kapitbahay doon. Kung si Justin po, yung aking pamangkin, hindi ko naman po anak yan, pero yung attachment sa akin ng batang yan, parang anak na. So, kapag nakita ko nadulas sa tipano, parang kung ako iiulat, iiyak. Kasi hanggang mara, ayoko siya pasaktan. Pero may kapitbahay kami, parang siya iniiwan niya anak niya kasi ginudlang ni Justin. Galagala lang siya dyan. Sabi ko, saan mama mo? Wala, malis. Saan ang punta? Ayoko. Naawa ko sa bata. Sabi ko, bakit nag-i-spend sila ng nalaman ko nagsusugal lang pala. Nalaman ko kung ano na lang pala ang pinagagawa. Na ang bata nagugutom na. Kaya minsan pag nandun, parang kain ka dito. Sinashare mo na yung food, bigyan mo yan. Kasi gutom na yan. So mamaya dadating mama niya hapon. Nanalo, may pambili may panawala sa pera. Nanalo, may dalang pagkain, tsaka pakakainin mo. Amen? So kung titignan natin, iba yung paraan ng sanlibutan. Iba ang paraan ng mga taong nasa Panginoon. Amen? So tuloy po natin. So sabi nito, unsatisfying. Ang tao po hindi nasa-satisfy. Then, another ingredients ng pagkain sa sanlibutan ito is perishable. Napapahamak lamang po. Amen? John chapter 6 verse 27. Mga bagay
sa mundo po ito ay nasasayang lamang po sapagkat temporary. So what kind of bread do we eat? Anong klase daw pong pagkain ang kinakain natin? Jesus is speak about spiritual food. Amen? Kasi tayo pagdating sa kainan, tara, kainan, no, tara. Yala, no? Nalala ko po ng bago, no? Ako po'y bago pa lamang na born again. Ni-invite ako ng ating ko. Diyos, atin kami kainan. Oh, may kainan, tara. Pagka so nag-invite siya, Diyos, atin kami Bible study. May kainan, wala. Na? Next time na lang. So, ganun talaga pag may kainan. So, Jesus speak about spiritual food. Spiritual po ang inunin punto ng ating Panginoon Jesus dito. Sa John chapter 6, verse 24 to 27, samahan niyo po ako sa pagbabasa. John chapter 6, verse 24 to 27. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. Hinahanap daw po ng mga tao si Jesus. When they found him, verse 25, on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get there? Verse 26, Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Verse 27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father has placed his seal of approval. Praise God. Dito po sa ating binasa, yung mga tao daw po, hinahanap po nila si Jesus. After ng pinakain sila ng Panginoon, nalala niyo ba yung 5,000 men na pinakain ng Panginoon? No? Natuwa po sila doon. Busog na busog sila. Amen? At noong time po na yun, hinahanap nila si Jesus hindi dahil sa mga miracle sign na ginawa ni Jesus, kundi sa pagkain. No? Pupunta sila doon para makakain uli ng literal na pagkain para sila mabusog. Kaya sabi ni Jesus, hindi niyo ako hinahanap dahil sa mga himalang ginawa ko, kundi sa pagkain na natikman ninyo. Sabi ni Jesus, do not work for food that is spoiled. Huwag daw po natin hanapin yung mga pagkain na nabubulok, but for food that endures to eternal life. Hanapin daw po natin yung pagkain na maglilid sa atin sa eternal life. Amen? So people follow Jesus because of food. They look for Him for their satisfaction. Yeah. But Jesus speak about treasures in heaven. Amen? Lahat tayo gusto natin ng treasure. Sabihin nga po natin, treasure. Siyempre, pag sinabing kayamanan, natin na lahat no, iniisip natin gagawin natin sa kayamanan. Amen? Pero yung treasure po na inaaraw sa atin ni Jesus is treasure in heaven. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Isamahan niyo po ako sa pagbabasa sa book of Matthew chapter 6 verse 19. Sabi po doon, do not store up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sabi po rito, wag daw po tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo. Yung iba nag-abroad, nalala ko po yung palabas sa TV. Sabi niya, for 10 years, nag-work ako sa abroad. Nakapagpatayo ako ng bahay. Pero kompleto ako sa lahat ng kagamitan sa loob ng aking bahay. Sa isang iglap, bago ako umuwi, nagkaroon ng sunog. Umuwi ako, walang nagandan. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat po ng bagay na iniipon natin sa sanlibutan nito ay mawawala na sa isay. Kalooban ng Diyos na tayo ipagpalain, pero kung ang focus ng ating puso, ang focus ng ating buhay ay nasa material na bagay, hindi po tama iyon. Magandang
ng pasasalamat sa ating Diyos. Na alam mong, Lord, ang lahat na ito ay hindi dahil sa aking sarili kakayanan, kundi dahil sa habag mo sa aking buhay. Kaya ako natanggap ang mga pagpapalang ito. Tama po ba? Amen. So sabi nga ng Panginoon, huwag na po tayo mag-ipon ng mga bagay sa mundo ito na nabubulok, kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Paano po ba tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit? Amen? Sabi ng Panginoon, kung meron nagugutom, pinakain mo, great is your reward in heaven. Amen? May nangangailangan, tinulungan mo, great is your reward in heaven. Pag na-offer ka mo daw ang mga pagsubok sa mundo ito, great is your crown in heaven. Nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit. Kaya, maaaring tayo ay Kristiyano. Sabihin natin, walang-wala ka sa oras na to. Pero yung paglilingkod na ginawa mo ng Diyos, ay nag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Magugulat ka pagdating mo sa langit. Oh. Amen? Sasabihin ng, baka magtaka ka, Lord, ano to? Bakit ang daming kayamanan? Ito ang bunga ng iyong paglilingkod sa akin. Kaya naalala ko yung panaginip ko, hindi ko makalimutan yun. Yung panaginip ko pong yun, example ko lang po, pero hindi ko sinasabi ito totoo din. Hindi ko may example. Sa akin, pag nanaginip ako na dinalaro ko ako sa isang malaking palasyo. At sa palasyo ko yun ay maraming bahay, kwarto-kwarto siya. Bawang padaanan kong bahay, ang daming laman. Merong walang laman, merong konting laman, merong trophy lang, pero puro gold po lahat. Amen? At nung ako po'y magising, tinanong ko sa Panginoon, ano to? Dinala ko ng Lord sa kanyang salita. Ito yung mga paglilingkod na ginagawa ninyo habang kayo na salita. Nag-iipon kayo na kayamanan sa langit. Amen? Totoo po ang heaven. Bakit si Jesus bumaba sa lupa? Dahil totoo po ang kaharian ng Diyos. Amen? At nais ni Jesus na tayo po ay makarating doon. Amen? So, Jesus emphasizes that we should value heaven rather than worldly things. Bakit po ba tayo nakikinig nag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil po, itinuturo po sa salita ng Diyos na pahalagaan po natin ang Panginoong Yesus, ang kanyang salita. Sabi mo nga sa iyong katabi, mahalaga ba sa iyo si Jesus? Amen? Nice na sabi dito, Jesus emphasized that we should value heaven rather than worldly things. Pahalagaan daw po natin ang kung ano ang kaharian ng Diyos kaysa sa mga bagay sa mundo nito. Sapagkat ang lahat po ng bagay sa mundo nito ay mawawala. To value what is, sabi dito, to value what is eternal, i-value daw po natin kung ano yung walang hanggan. Pahalagahan daw po natin ang spiritual and not temporary things. Amen? Kaya po, pagdating po ng Sunday, dapat po inilalaan po natin ang araw na yun para sa Panginoon. Next time na lang kasi may business ako dito. Marami pa namang Sunday. Amen? Pero hindi natin alam kung kailan ang Sunday. So, ibig sabihin may hangganan ng lahat ng bagay. So, now is the day of salvation. So, Jesus said, I am the bread that you should value most. Si Jesus daw po ang tinapay na dapat daw po natin pahalagahan. Ito pong pakikinig natin ng salita ng Diyos ay pinapakain po natin ang ating espiritu at kaluluwa. Amen? Ang tao daw po ay mayroong tatlong bahagi, body, soul, and spirit. Ang pagkain ng ating katawan is yung literal na food. At food lang yun. Yun ay binubuhay lang yung ating physical bodies. Pag ito'y namatay, bumabalik na sa alabok. Pero ang pinapakain po ng sa ating kaluluwa at spirito ay ang salita ng Diyos. Kapag isang tao po ay hindi na ipanganak na muli sa salita ng Diyos, he cannot see the kingdom of God. John chapter 3, verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi ka na born again sa bagong relihiyon, kundi na born again ka dahil narinig mo ang salita ng Diyos. Amen? So, marami daw pong tao, people sacrifice heaven with earthly pleasure. Amen? But Jesus speak about bread that will change their lives.
Si Jesus daw po, ang sinasabi niyang bread dito ay ang salita ng Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Lahat po tayo dito ay may patotoo. Amen? Dati rito, iba rito, sigarol, lasinggero, ano pa? Ubod ng sinungaling, ano pa po? Iba pa, nagda-drugs, magawa ng mga, meron sila mga iba't ibang vices. Ako po, ang bisyo ko dati, lakwatsa. Umuwi po ako ng bahay, alas 2 ng madaling araw. Yan po ang bisyo ko. At syempre, nagiinom na rin ako ng mga panahon yun. Kasi curious ako, sabi kasi nila, social daw yun. Pag uminom ka ng beer at seryosi-yosi ka, social ka. Social, ano pala, hindi. No, sinisira mo lang pala ang buhay mo. Pero nung narinig ko ang salita ng Diyos, itinigil ko po ang mga bagay na yun. Sabi ko nga, kung hindi ako lang kilala sa Diyos, maaaring ako'y nasa kulungan o nasa hukay. Kasi po ako handa ako sa patayan eh. Nung nalala ko nanay ko nung sinugod sa bahay namin, talagang humawak ko ng kutsilo. Sino? Sino? No? Dahil paglalaban ko ang pamilya ko, pag meron nananakit. Kaya sabi ko nga, Lord, kung hindi ako na-born again, nasaan kaya ako? Sabi sa awit, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ako? Di ko na malaman kung saan ako pumunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tulo. Diba? Ganun ang buhay ng taong wala pa sa Panginoon. Hindi niya alam ano ba talaga meron ako. Pero may plano ng Diyos sa atin. Amen? So, sabi nga nun, Jesus speak about bread that will change lives. Change our behavior. Change our attitude. Yan. So, beliefs. Ano ba ang ating beliefs? Eh, dito na ako pinanganak. Dito na rin ako mamamatay. Ito ang kinagista na namin. Dito na rin ako. No? So, may mga ganong beliefs. Pero sabi ni Jesus, you must know the truth. Pag nalaman daw natin ang katotohanan, John 8:32, the truth will set you free. Amen? Bakit po tayo nahihirapan sa buhay natin ito? Dahil hindi po natin alam na may nakalabag sa ating pagpapala doon. Pero pag nalaman po natin yun, magpupursige kang sumunod sa Diyos. Amen? Ako minsan ano ba yun? Sumali ako ng networking dito sa to? Sa, ano yun malunggay. Ang dami na, puputi ka. Mapayat ka. Sus, gusto kong pumayat. Sabi ko, Lord, sige, mag-member ako. Nag-member ako. Ganda ng kikita ka. Bawat taong alam mo, meron kang 100 pesos sa akin yun. Kasi madali lang mag-recruit eh. No? So, ayun, ang ginawa ko, nag-apply ako doon. At tinry ko. Pero, yun nga lang, talagang, pag hindi mo gift yung sales, sabi ko nga siguro, Lord, gift lang talaga yung pagiging sales. Hindi ko talaga gift yung sales. Madali ako ma-attract, pero may gano'n ako. Pagtrabawin mo na ako sa pabrika. Pero yung sales. So, natutuwa naman ako sa may mga gift of sales kasi talagang sila, no? So, hindi po masama yung gano'n. Amen? As long as we know it's the will of God. Amen? At doon tayo nililid ng Panginoon. So, saan ako? So, yun. We change our beliefs, priorities in life. Amen? Ako noon, pagkagaling ko ng work, sweldo, uwi ako. Sabado, sweldo kami. Bukas Sunday, hindi pa kasi ako ganun sa Lord doon kainit. So sabi ko, bukas mamamasyal ako. Ganun yung thinking ko noon, papasyal ko yung aking kapatid, si Joan, maliit pa yan. Papasyal ko itong kapatid ko, kasi lumaki po kami, broken family po kami. At sa bahay namin, kami lang po nandun. So sabi ko, papasyal ko yung mga kapatid ko, yung mga sumunod sa akin. Ganun po lagi. Pero there are times, napapasyal kami, nag-aaway kami. Gusto ko na pera. Walang pera. So, uwi ako, dismay ba itong mga kapatid ko? Pinapasyal mo na. Naglimagol pa. No?
So, hanggang sa ang Panginoon talaga napakabuti. Hindi na inayaan na ma-focus yung attention ko sa mga bagay na akala ko yun ang tama. Then, lumago ako sa salita ng Diyos dahil hinanap ko siya. Hanggang sa ma-realize ko, si Jesus ang aking kailangan. Mula po nun sabi ko, Lord, I will spend my Sunday sa pagsamba, ang pagdating ng mga gawain. Dahil nalaman kong siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. And He is in control. Amen? Marami pong pagsubok ang aming pinagdaanan. Maraming testing na bago po ang aming kapatid na yun, na yung Joe, nandito, ay madala ko sa Panginoon. Na I-praise God dahil ang Diyos ko ay He truly love us, even our family. Kalooban ng Diyos, maligtas tayo ng ating mga mahal sa buhay. So, binago ng Diyos ang aking priority. Amen? At ang aking priority na is to do the will of God. Minsan mahirap, pero sinisigaw. Amen? Sabi nga sa awit, buong kagalakan ikay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, nasusugatan. Ngayon pa man kasampapanin mo dahil ikaw ang may-ari ng buhay ko dito. Amen? Ganun na po ang panalangin ng ating mga puso. So, ang salita po ng Diyos, He changed our focus. He changed our passion. The Romans chapter 14 verse 17, sabi po doon, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ang kaharian daw po ng Diyos ay hindi lamang puro pagkain at pag-inom, kundi kabanalan, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Kumakain tayo ngayon ng salita ng Diyos. Ang purpose po ng salita ng Diyos is for us to learn how to walk with God righteously at matanggap po natin yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin at ang kagalakan sa banal na Espiritu. Amen? Jesus is speak food that gives eternal life. Sabihin na po natin, eternal life. Ang sinasabi po ng Panginoon dito na pagkain ay yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. So figurative expression ng bread, Jesus reveals man's soul condition. Ano ba ang condition ng tao sa kanilang kapagkainan? Ngayon po, tingnan po natin yung ating dalawang kamay. Sige po, ganyan po natin yung ating kamay. Ano po ang pagkain na meron tayo ngayon sa ating mga buhay? Amen? Sabi dito, the bread of sorrow. Is it the bread of sorrow? Psalms 127 verse 2. Is it a bread of tears? Amen? Psalms 80 verse 5. Marami pong tao nalulungkot, naniiyak. Amen? Sino ba dito hindi nalulungkot at umiiyak, lagi nakangiti? Amen? Madalas po ang tao nararanasan sa kanyang buhay, kalungkutan at pagluha. Diba? Minsan nga sabi, hanggang kailan ba matatapos ang aking pagluha? Hanggang kailan ba mapapatid ang aking kalungkutan? Amen? Sabi nito, sorrow and tears are like one's daily bread. Diba? Pag ikaw ay nalulungkot, may problema, hindi ka makakain, hindi ka na pagkain. Bakit? Ika'y kumain ka, hindi naman makahigil ng nararamdaman mo. Meron kang pagkain na nais ng Diyos na matanggap na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. It is Jesus. Amen? Sabi nito, it's not a, sabi nito, sorrow and tears sa part in life. The reason why Jesus wants us to dine with Him. Nais ang Panginoon tayo po'y kumain, nakasama siya. Revelation chapter 3 verse 20, sino bang first timer dito? Ngayon lang nakaten. Amen? Wala naman po. O, meron, nahihiya na. Sabi po na Jesus sa Revelation chapter 3 verse 20, ako ay nakatayo sa pintuan, kumakatok. At sino man ang magbukas ng kanyang puso, ako ay papasok at magkasama na kami kakain. Amen? Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Amen? Alam ng Panginoon na ang tao po'y punong-puno ng kalungkutan at pagluha. Kaya naman ang nais na Jesus, tayo po ay makidine in sa Kanya. We need to open our hearts. Buksan natin ating puso para kay Jesus. Sino ba si Jesus? Si Jesus po, na ngayon po ay katabi natin.
Hindi natin siya nakikita, pero sa oras na to, tinitingnan po niya tayo. Maaaring naka-smile tayo, pero kitang-kita ng Diyos ang laman ng puso natin. And God is longing, nais ng Diyos na makasama ka niya sa kanyang kapagkainan. All you have to do is to accept Him as your Lord and Savior. All you have to do is believe in Him na si Jesus, sinakripisyo ng kanyang buhay para po sa atin. Binayaran na po niya ang ating kasalanan para po tayo ay makarating doon sa langit. Amen? Sabi po ni Jesus, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, para praising lang po, nung siya po ay 3 nights na nasa libingan. Sabi po na isang kwento na yun ang aming kaibigan dati. Ang ginawa ni Jesus nung siya po ay nasa libingan, pumunta siya sa hell. Kinuha niya yung key kay Satan. At yung papel na nakasulat daw ang pangalan ng mga taong nakadestino sa hell. Yung mga taong tumanggap sa Panginoon, nagsisi ng kanyang kasalanan, dala-dala niya sa kanyang dugo, nilagyan po niya ng pain. Amen? Bayad na ang taong ito, hindi na siya sa hell. Amen? Ganun po tayo minamahal ng ating Panginoon. Ganun po tayo inaalok ng Panginoon na maranasan po natin ang heaven. Amen? So, another thing po, Jesus reveals man's soul condition through the bread of wickedness. Ang tao po ay natural na makasalanan. Amen? Through the bread of deceit. Deceit. Panlinlang. No? Madaya. Deceit. Mandaraya. Diba? Amen. So, wala namang masasabi rito na hindi siya madaya kahit kailan. Meron mo ba? Kailan di ako nandaya. Amen? Pero ang mga anak ng Diyos ay hindi na po gumagawa ng wickedness at ng pandaraya. Sapagkat yun po ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Yung nga lang po sabi sa Book of Proverbs, kapag ikaw ay, ang timbangan mo ay madaya, hindi ka i-bless ng Lord. Ba? Hindi tinda ka ng bigas. Wala pa 1 kilo, nasa 1/4 na. Hindi ka i-bless ng Lord kasi ninanakaw mo yun. Hindi na sa'yo. Amen? So, bilang mga anak ng Diyos, ito po ang binabago sa atin ng Panginoon, yung mga ganitong klase ng pamumuhay. Buhay na masama sa kanyang harapan. Kung tayo po ay nangungupit, ako, trabaho ko dati yan, aminado ako. Nangungupit ako sa aking nanay. Pag yan ay natulog sa plate, sa labas ako, naglalaro. Kita ko kumakain sa Miss Candy. Sabi ako, mga ka na ang piso. Pero yung practice kong yun, lumalaki. Hanggang naging 50 pesos. 50 pesos na natumbas na ng 150 pesos ngayon. No? Parang yung dahil hindi nila alam, nawili ako. So ginagawa ko, nangungulpit ako. Pero na ako yung batiklo. Paano? So hindi maganda. No? Na practice. At binago po ako ng Diyos dahil nadala ko po yung mga teenager ko. Amen? So, aminado po tayo na tayo po yung makasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung mga secret kalokohan natin kung tayo po ay bata pa or hindi pa natin isusuko sa Panginoon. Pero only God knows. But once you repent that sin, para kang hindi nagkasala sa kanyang harapan. Maaaring sinasabi natin, hindi mo sobrang laki ng kasalanan mo. Sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 18, kahit man gaano kalaki ang kasalanan mo, even it is red as crimson, malala na. Come, let us reason together, sabi ng Panginoon. Amen? Patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan na para tayong hindi nagkasala sa kanyang harapan. Kaya po, wickedness and deceit, kailangan po natin i-repent ito sa Panginoon. Maaaring ito yung ating bread araw-araw. Maaaring Kristiyano ka na, pero ang bread mo pa rin ay wickedness and deceit. Maaaring nakikita ng mga pastor po, okay ka. Pero yung inner part mo pala ay maaaring spoil na. Pag kunwari na lang, mabubulok na. Dahil routine na lang sa'yo ang ginagawa sa paglilingkod, pagsamba sa Diyos. Muli kong naalala yung sinabi ni Jem kanina dahil naiyak ko ako doon. Isa lang ang hinahanap ng
Diyos sa atin ng malinis na puso. Amen? Sabihin nga po natin, malinis na puso. Mahirap pong magpakabanal, pero sabi ng Panginoon, repent, repent. Magsisi daw po tayo sa ating mga kasalanan. Amen? At hanapin po natin muli ang Panginoon sa ating buhay. Si Jesus na nagbibigay buhay, He is the bread of life. Amen. So, another thing is the bread of affliction. This usually the bread offered to believers table to test their faith. Amen. The bread of affliction. So, basahin po natin ang 2 Kings chapter 18 verse 32. 2 Kings chapter 18 verse 32. Sabi ko dito, until I come and take you to a land like your own, a land of grain and new wine, a land of bread and vineyards, a land of olives, trees and honey, choose life and not death. Do not listen to Ezekiel, for he is misleading you when he say, the Lord will deliver you. So, basahin din po natin Deuteronomy chapter 6, 16 verse 3. Iba po ata yung verse na nabasa ko. Okay, Deuteronomy chapter 16 verse 3. Do not eat with the bread made with the yeast, but for 7 days eat unleavened bread, the bread of affliction, because you left Egypt in haste, so that all the days of your life you may remember the time of your departure. So, maging sa panahon po ng Old Testament, ang mga Israelita po ay nakakaranas po ng affliction dahil po sa katigasan po ng kanilang mga ulo. So, minsan inaalaw ng Diyos ito para po tayo ay turuan. Dahil pag minsan pagka meron po tayong pinagdaanan na masasabi natin, hindi ko na uulitin. Parang sa magulang yan na napalo ka ng magulang mo. At dahil sa sakit ng naranasan mo, hindi mo na talaga uulitin. Amen? So, ganoon din po sa ating Panginoon. Kailangan po matutunan natin, kapag ang Diyos po may tinuturo sa atin, ay matutunan po natin mga salita ng Diyos nating naririnig. So, nalalating po sa Exodus chapter 16 verse 4. Then the Lord said, Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they follow my instruction. So, minsan tinetest ng Diyos ang ating pagsunod sa Kanya through affliction. Tinitingnan ng Panginoon kung tayo po ay susunod pa rin sa Kanya. Ito po ay mostly affliction, bread of affliction na naranasan po ng mga matatagal ng Kristiyano. So, now, what kind of bread do we have? Amen? Ano daw po ang klase ng pagkain na meron tayo sa ating hapagkainan? Is it the bread of sorrow? The bread of tears? The bread of wickedness? Is it the bread of deceit? Or the bread of affliction? Amen? Maaaring meron po tayong bread na pinagdadaanan ngayon sa ating buhay. But Jesus offered Himself as the bread of life. Amen? So what exactly God wants us to do? Verse 28 in John chapter 6. Verse 28 at verse 33. Malamig. Okay, verse 28. Then they asked Him, what must we do to do the works of God requires? Verse 29, Jesus answered, the word of God is this, to believe in the one He has sent. Ano daw po ba? Sabi dito, what exactly God wants us to do? Meron pong nais ang Diyos na gawin natin. Very simple. Sabi po dun sa verse 29, to believe in the one He sent. Yun lang po yun.
matatanggap po natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. John 3:16, whoever believes in me should not perish, but have eternal life. Amen? So, don't put your faith on what is temporal. Huwag daw po nating ilagay ang ating pagtitiwala sa mga bagay sa mundo ito na temporary lamang. Amen? Nawawala. Pera nga, bilis mawala eh. Minsan dumadaan na sa kamay mo. Kitang-kita mo, nahawakan mo, pero lumagpas lang. Bakit? Naagaw na ng utang. Nakuha na ng bayarin. Amen? Bakit? Sa mga bagay po na yun na pinapakita ng Diyos, walang temporary sa balat ng lupa. Amen? Maging mga bagay na nasa natin pera, mga material, temporary lang po lahat ng bagay. So don't put your faith on what is temporal. Amen? Luke chapter 12 verse 22. Ano pong sabi doon? Luke chapter 12 verse 22. Sabi ni Jesus, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. Huwag daw po, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala sa inyong buhay, sa inyong kakainin, at sa inyong daraptin, sapagkat alam na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Kailan lamang po, sabi ko, Lord, malapit na naman po ang pasukan. Malapit na naman po ang enrollment. And I praise God dahil ang pinoproblema ko lamang po tuwing pasukan ay pamasahe. Hindi ko naman iniisip yung pagkain or yung malaking allowance. Basta makapasok ako, makauwi, okay na yun, Lord. No? And I praise God, pinala na sa akin ng Lord yung scholarship na, actually dito po sa TCU, lahat po nag-aaral dyan, scholar talaga. Scholar nila ni lagi Cayetano. So lahat na nag-aaral dyan, ang title po talaga lahat na nag-aaral dyan, scholar. Pero I praise God na nag-apply ko lang naman nag-apply. So sabi nga nung prof ko, okay ka, dalawa scholar ko. So sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko na sa iyo yung lahat ng pangangailangan. Kailan ako yung tumawag ulit? Sabi ko, hindi na yata, wala na siguro. Dahil plano ko, sabi ko, hindi na ako mag-a-apply kasi parang naiiyak ako, mag-a-apply ako, makasama ko dun, mga teenager talaga. Pero ako naman kasi, trinay ko lang naman, hindi ko naman akalain sa haba ng biyaya ng Diyos, di ma-approve ako doon. So, kailan nang tumawag ulit? Miss Josephine, kunin mo na uli yung last mong front check, ganyan, at ipasa mo na uli yung bagong requirements. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. Iniisip ko ka lang, ang Diyos may ginagawa ng parang. Amen? Ito po ang kagandahan po natin bilang mga anak ng Diyos. We have a Father in heaven who worked for us. Amen? May mga tao po, mayroon, dahil wala pa rin sa kalubuhay. Isip dito, isip doon, utang dito, utang doon. No? Lahat na lang ang parang gagawin para lang makasurvive. Pero sa Panginoon Jesus, all the days of our life, we survive. Amen? We are victorious in Christ. So, dito po, Jesus wants us to feel. Ngayon pa lamang po nais ang Panginoon na maramdaman natin, maranasan natin, ma-enjoy natin ang heaven. Amen? Jesus wants us to feel, experience, and enjoy heaven now. Not after death. Amen? But while we are still alive. Pwede po natin maranasan ang kaharian ng Diyos. Sino ba naranasan dito ang kaharian ng Diyos? Si Nanay Esther lang? Lahat po tayo, pag tayo nasa presensya ng Panginoon, we enter the most holy of holy, the presence of God. Amen? Yung mga natatanggap natin, biyaya pa po ng Diyos, ito po ay parte ng pangako ng Diyos sa ating buhay na we can experience heaven here on earth. Amen? So, hindi po pagka tayo po ay namatay na. Diba?
He wants us to put our faith in Him. Umalala po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Kung hindi po tayo namumuhay sa pananampalataya, hindi raw po malulugod ang Diyos. So here on earth, we have no assurance of good life because all are temporal. Isaiah chapter 40 verse 8, grass withers and the flowers fall, but the word of God stands forever. Amen? Ang salita ng Diyos, pag ito po ang ating ginawang kalakasan, ito po ang ating ginawang pagkain sa bawat araw ng ating buhay. Amen? Hindi po tayo mawawalan. Amen? Hindi po tayo magugutom. At sabi po rito, people desire bread that gives eternal life on earth. Ang hinahanap daw po ng mga tao sa mundo ito ay yung mga bagay po na magpapasaya lang sa kanila. Pero sa verse 34 to 37, samahan niyo po ako muli sa pagbabasa. John chapter 6 verse 34 to 37, sabi po ng mga tao kay Jesus, Sir, they said, from now on, give us this bread. Kaya sabi ni Jesus, ang pagkain na binibigay ko sa inyo ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng mga tao, bigyan niyo kami ng pagkain na yan. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Then, verse 36, but as I told you, you have seen me, and still you do not believe. Verse 37, all the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Kung talaga pong tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos, at nais po natin matanggap ang bread of life, si Jesus na nagbibigay ng eternal life, babalik-balikan po natin. Parang ano yan eh, diba sa Jollibee? Ako kasi pag ako nagja-Jollibee, ang kinakain ko lang dyan, burger tsaka french fries. Hindi ako nagja-chicken, ewan ko, parang masarap sa panglasa ko yung burger niya. Yun lang ang binabalik-balikan ko. Pero sa atin po na seryoso natin pinakikigyan ng salita ng Diyos, babalik-balikan mo salita ng Diyos. Hindi lang araw na linggo, sa bawat araw ng buhay, ang Biblia mo, araw-araw mong babasahin. Bakit? Because the Word of God is the bread of our soul and our spirit. At sabi niya ron, sabi ni Jesus, he who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Amen? Ano pong ibig sabihin nun? Pag naranasan daw po natin ang Panginoon Jesus na pinag-ahari natin sa ating buhay, hindi po natin ma-experience na tayo po ay nagugutuman or nawawalan. Amen. So, what we should do? Joshua chapter 1 verse 8. Do not let the book of the law. Do not let this Bible. Hawakan nga po natin ating mga Bible. Yan. Yung mga walang Bible, pakihawak yung Bible. Pakihawak na lang. Amen? Sabi po sa Bible, sabi po ng ating Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Sunod po natin sa verse 9, kung tayo po ay nadidiscourage, nadidismaya sa buhay natin ito, sabi po doon, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Nung si Jesus po ay pinapasok natin sa ating buhay, hindi na po tayo iniwan ng Panginoon. He promises that I will never leave you, nor will I forsake you. Kaya huwag mo iisipin, nag-iisa lang ako, walang dumadamay sa akin. Every time na tayo pinag-iisa, Diyos po na nasa ating tabi. And He gives us comfort. Amen. So, what we should do, follow His example. What we should do, obey His command. Amen. Verse 38 to 40, Jesus speaks to life. Si Jesus daw po ay may binabanggit siyang dalawang klase ng buhay. Ang buhay sa langit at ang buhay dito sa lupa. Naunawaan po ba natin yung flow? Kanina nabanggit ko anong buhay meron dito sa sanlibutan. At ano yung buhay na inaarap sa atin ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Revelation chapter 20 or 22 kung hindi po ka nagkakamali. In-explain po doon kung anong meron sa langit. Ang apakan mo doon, puro ginto. Dito pinag-aawayan ng ginto, pero doon
apakan mo doon. Ang ground po doon ay puro ginto, crystals, diamonds. Magsawa ka. No? Kung tayo po ay nandun na sa langit, mararanasan po natin. Amen. At yun po ang inaalok sa ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang kagalakan sa presensya ng Panginoon sa piling ng Panginoon. Amen. So, sa verse 41 to verse 45, Jesus wants us to be with Him forever. Hindi ko na binabasa, pwede po na basahin na lang po sa ating mga tahanan. Nais ng Panginoon na tayo po ay makasama niya habang buhay. Amen. Bakit inaalok ng Diyos ang heaven? Meron po kasing hell. Na lahat po ng tao na hindi po tumanggap, sumunod sa ating Panginoon ay ibubuli sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno habang buhay na po siya doon. Amen? And God offered us His kingdom. Like Jesus said, Jesus wants us to set our hearts on the next life. Kahit nandito pa tayo sa lupa, paghandaan daw po natin yung susunod na eternal life. Na yung eternal nga eh. Ang buhay natin sa mundo, temporary lang. Amen? Kagabi, habang ako pinag-aaral sa salita ng Diyos, naalala ko po yung mga kapatiran natin na nakakasama ko noon. Sa church, nakikita ko na sila Ate Vivian, si Kuya, ito lang, yung namatay kailan lang. Si Kuya Bert, nakasama ko rin po siya sa music. Sabi ko na saya-saya lang ng mga tayo na magkakasama kami, pero umuwi na siya sa langit ng Monday. Umuwi na siya sa piling ng Panginoon. Sabi ko talaga, there are time of everything. May panahon ng ating voice sa mundo ito. At sabi ng Panginoon, God wants us to set our hearts on the next life. Hindi po sa mga bagay sa mundo ito. Amen? Because life on earth is temporary. Jesus said, my food is to do the will of my Father in heaven. Sa Jesus daw po ang kanyang pagkain na yung masunod niya, ang kalooban ng Panginoon. Tayo po, ano yung pagkain natin na nagpapatatag sa ating pananampalataya? Ano yung pagkain natin kaya tayo nagpapatuloy? Amen? Walang iba po dahil alam natin na si Jesus ang bumubusog sa atin. Kanyang mga salita, kanyang mga pangako at ang kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. Kaya po ba natin bilangin lahat ng ginawa ng Diyos? Amen? Ako nga po kahit pag inaalala ko ngayon mga ginawa pa ng Panginoon, hindi ko na maalala. Eh, sabi ng Bible, ang tao, madaling makalimot. Pero alam ko, maraming ginawa ang Diyos. Sa atin, hindi natin mabilang yan. Amen. So, for our conclusion, sa verse 48 to 51, tapos na po. Verse 48 to 51, mabasahin ko po. Pakinggan po natin ito. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the desert, yet they died. But there is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die. Verse 51, I am the bread that come down from heaven. If a man eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I give for the life of the world. Amen. Marami po tayong paniniwala sa ating buhay. Mayroon tayong sariling tinatayuan sa buhay na ito. Amen? Pero the best thing na tayo po ay magiging matatag, unshakable, yung tema ng nights of prayer namin natin. Ito lang week na to, sabi gano'n, unshakable, unchangeable. Amen? Kung ang salita po ng Diyos ang pagkain ng ating mga puso't buhay, kung ang salita po ng Diyos ang pundasyon ng ating pananampalataya, you are unshakable. Amen? Kung ang salita po ng Diyos ang ginagawa po nating guide. Amen? Sabi nga sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung ang salita ng Diyos ang magiging pundasyon ng ating pagiging Kristiyano, you are unshakable. Sabi mo nga sa ikatabi, you are unshakable. Unchangeable. Amen? Pero syempre, kay Lord yun.
Pero because our God is a victorious God, we too are victorious God. Amen. We too are blessed. We too are strong. Amen. So, tapos na po ako. Conclusion na po ito. Psalms 141 verse 4. Ang isang panalangin po ni David, let not my heart be drawn to what is evil. Muli, gusto ko rin banggitin yung word na yun na nabera sa puso ko. Ang tinitingnan ng Diyos araw-araw sa ating buhay, isang malinis na puso. Paano po ba natin wino-work out ang ating salvation? Paano po natin binibigyan ng halaga ang mga salita ng Diyos na ating naririnig? Amen? Sabi po ni David, let not my heart be drawn to what is evil. Our friendship to this world is acting evil before the sight of God. Ang ating daw pong pakikipagkaibigan sa mundo ito ay isang pagkilos daw po na hindi nagbibigay. Isang pagkilos daw po na tayo po ay against God. Amen? Tayo pong lahat ay tumuyo. I pray po na salita po ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng panibagong inspirasyon para lumakad tayo sa mundo nito. Ipatuloy po natin panghawakan. Higit po sa mga bagay sa mundo nito na madalas na ipagpapalit po natin ang Panginoon sa mga material na bagay. Minsan, na ipagpapalit natin ang Diyos sa ating mga ambisyon. Ako po ilang beses ako nag-a-attend, mag-abroad. Ilang beses po ako nag-a-attend. Sabi ko, Lord, tagal ako naglilingkod sa'yo. Pero gusto kong bless ang family ko. There's a desire in my heart na iwanan ang ministry para i-bless ko yung family ko. Pero sabi sa akin ng Panginoon, sa akin nagmumulang lahat ng bago. Mari may pagkakataon ng ating buhay. Ginagawa natin ang lahat para may bigay natin ang the best para sa mahal natin. Pero I realize the Lord is a good shepherd. Ang Diyos ang ating pastor. At kung siya ang ating pastor, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Hindi na natin makikita pa sa mundo ito ang buhay na walang hanggan. Yan nga lang pag lumabas tayo dyan, hindi natin alam. Ako nga, tatawid lang ako papunta ako dito sa church 5 years ago. Natawid lang ako. Biglang-bigla na lang ako na-aksidente. At kung inalaw ni God na mamatay ako nung time na yun, nung time po na yun, nalalabig ako sa kanya. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi mo na yan. Mapunta ako sa iyo. Every day God is giving us a chance na hanapin natin siya. Revelation 3:20, kahit Kristiyano ka na, kumakatok pa rin ang Diyos kasi minsan, there are times na lalamig tayo. There are times na nababawasan yung init ng pag-ibig natin sa Panginoon. Still God is knocking our hearts. At nais ng Panginoon na maging seryoso tayo sa Kanya. Nais ng Panginoon na magbigay tayo ng quality time para sa Kanya. Hindi ko na po itatanong kung magagawa po ba natin. Pero ang Diyos po, nakatingin po siya sa atin ngayon. Asking you, gagaw kong kahalaga sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. God offer us the bread that will give us eternal life. Sabi ni Peter, Panginoon, saan pa ako mapunta? Nasa iyo ang buhay.
Paglabas po natin dito, kung si Jesus po ay pinapasok natin sa ating puso, patuloy po natin siyang pinag-ahari sa atin. He is the one to protect us and will provide everything we need.